Nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa social media influencers sa kanilang responsibilidad sa pagbabayad ng buwis. Sa dami po ng content creators ngayon, paano nga ba sila kumikita rito? Alamin natin ang detalye kay Denise Osorio. Monetization is the key. Yan ang goal ng maraming social media influencers. Nagagamit kasi nila ang kanilang kasikatan at paandar para magkaroon ng audience. In return, pwede silang kumita sa social media. Pero git ng Bureau of Internal Revenue, marami pa ring influencers ang hindi nagbabayad ng income tax at business tax. Pero ayon sa social media influencer na si Krisha Joy, hindi may tuturing na regular employment ang pagiging isang influencer. Personally understand why it's right to do that. Like, if we're just talking about the fairness of all working individuals, but personally, I feel like influencers shouldn't be taxed because it's project-based type of work. Like, freelancers don't normally get taxed whenever they do a project. Nilinaw din ni Krisha Joy na hindi ganun kadali ang kitaan sa SOCMED. Ito'y kahit trending pa ang iyong paandar. YouTube and Spotify, it's per stream. But as per like TikTok, Instagram, wala siya. Like, trending ka lang. Walang commission when it comes to the views that you get from the watch hours that people watch your videos. Dagdag pa ni Krisha Joy, hindi lang basta-basta ang pagiging influencer. Kailangan nakikisabay lagi sa uso dahil posibleng hindi mapansin ng kumpanya kahit na nag-trending ang post. Ayon naman kay social media manager CJ Mahilom, mahihirapan ang mga influencer na i-require na magbayad ng tax. Karaniwan kasi ay ex-deal ang ginagawa ng mga kumpanya at swertihan kung mababayaran sila ng talent fee. May tinatawag tayong ex-deal. So, with those terms naman sa ex-deal natin, usually, in-ex-deal nila yung content in exchange of the services, the products na ipopromote nila. So basically, they will not get anything from that company monetary. Wala talaga silang makukuha doon. So parang if kukunin mo pa sila ng tax, mas talo din yung influencer. Payo ni CJ sa BIR. And, I think yung suggestion ko lang din sa BIR na they will assess kung nasa category yung mga influencers na yon, if they really receive the amount na talagang nakabawi na sila, for example, or I think merong specific timeline also. Ayon sa mga SOCMED influencer, sapat na sa kanila na magbigay ng saya ang kanilang content. Bonus na lang kung kumita sila sa kanilang paandar. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.